Pilipinas, may salang tiradyo. Sa Pilipinas, usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibawan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Hosted by Romel Salvatierra, George Manco, Jean Sanjorjo o Jerome Pitao. Only right here on the best provincial FM station in the Philippines. 103.9 Radyo Natin FM. Okay, may buntag kanatong tanan ani nausab kita nining atong programa pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Adlawng Martes, Martesan to na karon. Pitsa 30 ning bulan sa Marso tuig 2021. So magpabilin ta sa pagpaminaw kay nahimugso kini nga programa aron atong mahatod ang mga kalihukan, mga programa, mga maayong balita sa kalihukan sa munisipyo sa lungsod sa Naval ubos sa liderato sa atong batan-on nga Mayor Gerard Roger Espina, Vice Titing Corso ug ang atong mga sangguniang bayan sa munisipyo sa lungsod sa Naval. Kining inyong higala sa kahanginan makig-uban nining usa ka oras nato nga programa. George Manco. Mayong buntag nausab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong tulumanon pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina. Ay natunta na mo sa maayong panglawas karon sa atong mga naminaw. Kumusta ang atong mga kaigsuunan nga maabot ni atong Sibya o kaniya nausab kita mo padangat og mga impormasyon og mga importante nga mga programa og mga proyekto sa Local Government Unit of Naval nga angayan mahibawan sa mga Navalinyo. Kining inyong alagad makig-uban kaninyo sa usa ka takna nga tulumanon, Jean Sanjorjo. Sir Jean, sa dili pa day ko mungadto sa unahan no. Ato sang i-greet ang atong mga kauban diya sa NLTC nga opisina sila Mylene, Elaine, Chantal o Rose. Ingon man naa tay mga suki nga tigpaminaw. Kusog deta kayo ditong signal sa munisipyo sa Kalubian, Sir Jen. Na nagpag-greet na ako dito sa sitio sa Barangay Villanueva sa sitio Busay. Sila Undo, Kulot o si Binhamin o iyang mga kauban. So ato gining suki nga tigpaminaw kay digid kuno sila mubuwag basta adlawng Martes usahay malipat la sila kundili Martes ang atong programa, Sir Jin. Kusugay ka atong sina. So kumusta kamong tanan diya sa taga Barangay Villanueva, lungsod sa Kalubian? Okay, Sir George. Sa atong nahisgutan sa miaging episode nato, sa miaging episode nato ni atong programa, atong gisgutan ang may tungod sa atong traffic code. Ang part ani nga traffic code ang atong bag-o nga traffic route nga gi-implementar ni atong higayuna, nag dry run pa to, Sir George, and we are very happy nga karong buntaga makauban na usab nato ang atong chairman sa Committee on Transportation sa sangguniang bayan sa lungsod sa Naval, nga muhatag pag mga katin-awan ug ubang pang mga kalambuan mahitungod ining traffic code nga giumol sa sangguniang bayan sa lungsod sa Naval. Ato i-welcome ang atong chairman sa Committee on Transportation, Honorable Camilo Biboy Castro. May buntag pare. Mayong buntag sa tanan
sa mga taga-subaybay sa atong programa pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina, sa atong mga host, akong pare si Parang Jen o si Boy George, mayong buntag. Okay, sa miagi pare ato na hisgutan aning atong programa, mahitungod ba to sa dry run. So, we make almost a week of dry run ni atong proposed traffic route, Sir George. So, pare, so ang ato karong ihatag nga kalambuan nga update sa atong mga kaigsunan kay niadtong miaging Sabado siguro na nakalitan na atong maigsoon kay gi-revert na usab ang atong ruta Mo to'y resulta, Sir Jen, sa human sa public hearing. Public hearing. Yes, kay ang gusto sa atong munisipyo sa Nabal, sa ubos sa lideraton Mayor Gerard Roger Espina, iyang paminawon ang mga suhestyon, paminawon niya ang mga yangungo sa katawan as far as ang mga tao nga nitambong ni atong public hearing, ilang i-justify nga dapat i-revert ang maong ruta, ang atong Vicentillo instead nga pataas, paubos na balik, unya ang atong unsa na nga street diha, Real, ang atong Real pabalik pa pataas. So that was a result kay na obserbahan sa atong mga kaigsunan kay daghan usab sila mismo apektado ang atong mga motorista. Nakita nila nga mas convenient kung ang i-revert kay diri sa Kanto 9 di na kayo maghuot kay mo ka right turn naman ang gikan sa ubos. Ug diri sa munisipyo flowing lang siya, di na siya muhunong kay gikan dito sa Pulos Kalumpang. man sila tuo. Muliko sa tuo niyang ang mo diretso lang. So wala mas fluid ang iyang masapsay ang iyang traffic. So na kuan sad kini, na appreciate sad kini sa atong local government unit of Nabal ubos sa sa committee nga nagpahigayon atong public hearing sa ubos sa committee ni Honorable Biboy Castro. So mao ka nga gi-revert kadtong maong kanang ruta. So kato pare sa imong tan-aw sa imong assessment sa pag-revert na sa assessment mo in general sa atong flow sa traffic sa imong observation. Una sa tanan, before sa dry run, ako lang pahibaw sa tanan nga ang kadtong pag-reroute nato sa mga previous nga ruta, bali dili lang kay usa ka hunahuna lang nagplano ani kun dili bayongan kini sa atong municipal mayor, sa atong vice mayor, sa atong municipal administrator, sa atong mga konsyales ug sa tanan mga department heads mautong ning come up ang kadtong reroute. So nabuhat ang dry run bali sobra mga 10 days pitsa 15 sa Marso hangtod ngadto sa pitsa 24. So pagka pitsa 24 natay public hearing. So after sa public hearing, dito sa public hearing dito atong nakuha ang mga suggestion, mga komento, mga gi-raise ng mga problem. So after sa public hearing mo to nga ning kuha ng atong municipal administrative truth sa atong mayor nga i-revert ang kadtong kininduha nga karsada ang kining P.I. Garcia Street, kining gikas Kalumpang padung sa Pier o kining sa Vicentillo. So kadtong sa dry run nato gikan sa Kalumpang padung ta ngadto sa ubos sa Pier. Ang direpot sa Vicentillo gikan sa terminal pasaka ta. So gi-revert na siya atong Sabado. So sa obserbasyon sa dry run mao na nakuha nga mutsuk up gyud diha sa may Kanto 9, labi na gyud nga gisiratan ang atong diversion road dito sa may Sitio Cogon padung diri sa Atipulo. So sa karon nga gi-revert na ang kuan ang kini nga ruta. So murag continue na ang flow kay gikan diri sa Kalumpang dire ka naagi sa may munisipyo padung na sa ubos. Unya ang dito pud sa may pier padusaka ka na. So ato makita nga okay na ang flow sa traffic nga ang kadtong mga side street permanente gyud siya nga one way. Okay. Akong natanawan pare ba ang kasagaran sa mga kanang obserbasyon sa atong mga kaigsunan mao kanang mga gahig ulo nga kanang mag-parking sa ilang mga sakyanan sa mga no parking area. So
unsa may mga lakang ninyo pare para unsa ma-prevent na kini at tos mahawa na kanang mga no parking area sa atong mga kadalanan nga gi-designate nga no parking kanang zone. Once ma-approve kini nga ordinansa, traffic code ordinance, ang atong Office of the Municipal Mayor atong gitagahan og diskresyon nga mo identify, mo designate kung asa ang parking zones, asa ang pay parking, labi na gyud kadtong sa truck ban. So sa pagkakaroon ang kadtong mga karsada nga gagmay ra gyud, one side lang ang parking, wa gyoy double parking. So naatay mga karsada nga lapad na ay 4 lanes, so pwede ra ang double parking. So once nga ma-approve ni siya, mga pila ka adlaw ma-implement na siya, so diha na mo penalize na ang atong mga traffic enforcer. Pero so far, konsihal, na naging mo propose nga mga kantidad sa mga penalties kung sakaling kuha na gini siya, ma-finalize na gini siya. Ang kini nga ordinansa, atong gi-consolidate diri ang bag-o ug mga daan nga mga ordinansa. Sama sa katong nga existing natong ordinansa, katong sa improvised muffler, nga usapon ni sa garage dito sa public hearing. Kay naagyoy mga motorista nga mugamit gyapon og mga improvised. Gusto gid sila nga mapansin. Gusto gyud nila nga siguro apoy mga enforcer dito, apoy pulis nga bantay, wa gyud sila madakop. So once kini nga ordinansa sa gingon na sa atong administrator, sa atong municipal mayor nga kung ma-implement ni siya, so matagaan na gyud sila sa sakto nga penalty. So naatay mga penalty. Akong basahon. Ang amount sa atong mga penalty, natay kini nga ordinansa, natay mga 21 ka mga article. So naa siya mga corresponding nga mga penalties. Pareho anang kining sa careless driving, 500 ang penalty ani. Kining reckless and dangerous driving, 2.5 ang penalty ani. Driving under the influence of liquor or drugs, 2.5 po ang penalty ani. Display of dazzling lights, 500. Disobedience to traffic control, 500 ang penalty. Not giving way sa intersection, 500 po. Not giving way during turns, 500. O kadtong mga basta kay ang pinaka-minimum ani nga penalty is 500. So kadtong mga improvised muffler, kadtong dili mo sulod sa ilang mga crash helmet, ang rider o back rider, ang kadtong dili mo obey sa atong speed limit, na apoy tag 500 nga mga corresponding penalties ani. Okay, so once nga ma-approve ni siya, kanang i-implement na mag-ticket na ta pare kani nga kuan. Once ma-approve ni siya, within 15 days sa pag-approve ani, so ma-implement ni siya. Kini siya nga ordinansa, once ma-approve ni siya, gitagaan na to ang munisipyo pag-create og Municipal Transportation Office, kung pagkatawagon kini nga Naval Transportation Office. Kung familiar mo sa Cebu, kanang Sitong. Oo. Mo na nagduma dito sa traffic sa Cebu. So mao po na mahitabo din ni sa Naval nga kung ma-implementa ni siya, ma-approve na ni siya, so mag-create og Naval Transportation Office nga ang main function ani mao ang traffic engineering, traffic enforcement ug traffic management. So ang pagdumala sa atong trapiko nga mahapsay gayud ang dagan sa trapiko sa lungsod sa Naval. Ay sinurag nindot na nga plano pare kay in case nga mahitabo na murag ma-professionalize niya na ang traffic enforcement diri sa atong lungsod sa Naval. By the way, about sa truck ban kay kadtong public hearing na adto ko dito kadali kay may meeting may ang DOLE ipatawag ng emergency meeting na kabati ko may tungod sa mga kanang suggestion, naglain-laing mga suggestion sila ni Alex Ang, sila
mga dagkong negosyante sila ni Sir Christopher Ang ug uban pa mga negosyante about sa oras sa truck ban ug uban pang mga kanang kuan uban pang mga aspects about sa truck ban. I don't know kung naghisgot man to nga mag meeting murag nagka-meeting naman siguro sila sa atong business sector. Unsay nakabot nga kalambuan ani pare? Ang kining sa truck ban, ang existing ordinansa ani alas 6 sa buntag kutob alauna dili makasulod ang mga cargo trucks. So tuwara sila sa atong restricted area. Ang kanang restricted area natay mga boundary sana. Ang diri sa may Atipulo diha sa may Castin Heights o diha sa may Libahan Machine Shop nara ang atong cargo trucks diha mag-standby during bad time. Ang diri pod sa Kalumpang diha sa may arko sa Kalumpang nara pod diha mag-standby ang mga cargo trucks. Ug didto sa may padung karay-karay diha sa may Pragots diha dapit. So diha ra pod mag-standby ang mga kini mga cargo trucks during bad time. So pag public hearing may mga question nga gi-raise didto sa atong mga particular yun sa atong mga business sector kay usa kuno sa mapiktaran ang ilang negosyo. So ang tubag ana sa atong municipal administrator nga mag-meeting pa sila ang kanang Chamber of Commerce together with the municipal mayor aron mo come up kung unsay maayo gyud para sa kayuhan sa kadaghanan. So ganiha nagka-istorya ni Attorney Monspina ang atong municipal administrator nga pay ang kini nga ordinansa natay window hours. So ang atong truck ban ani nga ordinansa alas 7 kutob alas 8:30 sa buntag. Sa pagkaudto alas 11:30 kutob alauna 11. Sa pagkahapon na alas 4:30 kutob alas 7. So during sa kana nga truck ban gidili gyud pagsulod sa mga cargo trucks. Ang kining cargo trucks mao ni ang mga 6-wheelers above. So tuwa gyud sila sa restricted area. Pananglitan ang imong truck na nasa sud. Nagparking ka, nagdiskarga, obligado gyud ka magawas during sa kining truck ban. Kay kining truck ban mao ni ang rush hour, mao ni ang peak hours nga tinggawa sa mga empleyado, tinggawa sa mga estudyante sa una. So, ang istorya ni attorney dito sa ilang meeting sa Chamber of Commerce diri sa Nabal, gitagaan lang ang giingon niya nga pwede ra mo sulod ang mga truck sa during ban time basta mobile siya, meaning mobile siya. Dili gid siya standby, Dili gyud mag-standby. Pwede siya musud diretso sa iyang parking area ra pod. Dili gyud sa kanang karsada mo parking, dili pwede mag-unload, dili mag-load. So gitagaan sila ang kining mga ato mga negosyante ani. So sa gingon na atong ni nga naagyud tay truck ban pero siguro natay usbon siguro sa oras wa pa gyud ma-confirm kung unsang orasa. Pero definitely naagyo ay truck ban. Na gini-raise dito sa kanang Alpor ba kanang biyahe siya og isda dito sa Karanga dito sa Minlang Leyte. Ingon niya nga si attorney mo to yung nagkuhan preside. Ingon niya attorney, pwede bang mahangyo nga what kuno ang truck ban sa buntag kay kanang mga usa ka oras ito nga layo na sila daganan ana. So ikomedyahan pag tubag ni attorney. Dong sunod pangyo apod mi sa inyong isda. Kay isda man na ibaw kang isda karon man. So mo nang ni-come up nga basta kay bubabol ka, pwede ra ka gagawas. Basta dili lang yug ka magparking diha sa mga karsada nga kagmay. Pero usually yun konsyal sa ato gang nakita din sa Nabal. Kanang mahitabo nga ingon nga na pwede ra kang musuod pero mobabol ang imong truck. Murag dili kay siguro na siya applicable kay kasagaran mangud ang gigamit sa atong mga dagko nga negosyante. Ang ilang parkingan sa ilang mga og naa sila mga diskarga kalsada ang public road man gyud.
Konsyal. So dili gyud pwede nga during ban time standby gyud ang ilang truck. Standby yun. So pwede ra during ban time makasuod sila mubabol. Babol kung naapod sila ilang Kung parking naa sila area. ilang kanang private nila nga parking Oh, area. ilang sila. private. Pwede Okay, sila makasuod. gi-raise na pare ni Alex ang kay ang iyang concern ato is mugawas iyang truck kabuntag mag-deliver ngadto sa Kabuggayan o ubang pang mga lungsod. Ang iyang concern kay ang atong truck man is 7:30 to magkuha na siya overtime. So mao siguro na nga window time igabot dito na garahe. Sa iyang ilang garahean basig dito sa may Atipulo ang garahean. Mao na siguro na ang iyang gihangyo sa atong mga negosyante kay igawas sa ilang mga truck mag-delivery, igbalik di naman kasod. So makasod na sila ari na sa 7:30 to Alas 7 na sa pasado. gabi. So kutob raman alas 5 ang ilahang trabaho. So langpas ana mag-charge nag-overtime ang kwan. So mao siguro na ang gitagaan og kanang konsiderasyon ni Attorney Mon Espina about sa katong window time. Ipasabot. Usa sa giraise ni Mr. Alex ang atong public hearing ang kining gikan sa Maripiti, kining gikan kuno sa Igatangan kay usually moabot ng taga Maripiti dia mga alas 6, alas 5 ba to. Kunya mo balik po na sa Maripiti mga alas 9. So kung naatay truck ban alas 7 ngadto sa 8:30, so wa kuno sila kanang panahon pag karga. Pick up sa mga kargamento. Oo, sigara mga essentials, mga bugasan na ba. So, mao to, wa pa ko kaibaw kung unsa gyoy ang come up sa ilang gimitingan sa Chamber of Commerce, o pay detalye gyud. Pero rest assured, gingnan sila niya ni nga tagaan gyud og sakto nga serbisyo. Nga dili gyud Dili ma-paralyze ang ilang negosyo. So at least nga makita ang gyud nato mga kaigsunan nga gipaminaw gyud sa atong kanang mga opisyalis sa atong local government unit of Naval ang mga pros and cons sa mga balaod nun nga ilang i-implement. So meaning para wala gyud agrabyado nya maayo gyud ang pagka-implementar. Of course paminaw nato ang mga tanang stakeholders nini nga kaning Kang maigo ani nga balaod. yes kaning nga balaod. So at least nga sa pagkakaron nanatay mga gains. So do na natay murag na finalize na gyud nato atong route, murag nindot na siguro ni nga ruta. So ang final ani ang pagbutang lag traffic signs siguro mga permanent traffic signs ug ang atong mga traffic lights unsay update na pare. Sigon sa atong Municipal Development Coordinator, mga nag-purchase sa kining mga traffic lights. Ug naka-istorya pod miyan ni Mayor, ang atong mga traffic light i-purchase na. So na COVID man, nya ang kadto laging technician ani taga Manila man. So di pod siya gusto nga ma-quarantine dire. So karon siguro nga murag labi na siguro murag din balik na pod ang sa Metro Manila. Siguro kanang kuan na gyud kanang murag normal na gyud ba? Back to normal na ta. Back to normal na. Maabot na siguro kani mga traffic lights. Kung inyong mga maobserbaran, natay mga intersection kanang mga kanto naanay mga gitukod nga mga tubo. I-construct nga mga poste para sa mga traffic lights. So ang kuwang ana ang traffic lights Ang light nala na lagi. ang technician pod kay mao man mo ibaw anang pag symbol anang kuan traffic lights. Nasad tayo na obserbaran pare kaning natong mga kaigsunan nga kusog kay padagan. Dinhi sa population area, di ba naatay speed limit ana unta supposed to be. Pero ang uban magpaharurot lang permi sa kuan nga hangyo unta sa atong mga kaigsunan nga palihog para malikayan nato ang disgrasya. Atong tumanon ang atong speed limit. O, kita lang mismo mo bisag why speed limit siguro makauna-una lang ta nga unsa ka kusgon ang dapat diha sa poblasyon. Kining speed limit siya existing na nga ordinansa. So ato po ning gi-consolidate din sa atong traffic code ordinance. Ang speed limit is 20 km per hour. Kung ato lagi masunod ng 20 km per hour, malikayan yun ang Malikayan ang disgrasya, disgrasya. labi na yun sa kanang mga intersection.
So kung musod ta diri sa restricted area, dapat naka 20 kilometers per hour na ako ng Honorable Miss Mira na nga purchase po siya og kanang mga speed gun. Pero bisag wa tay speed gun ato gyud estimate murag makuha estimate naman nato ang dagan. kusog sa dagan. Kunya naputoy girays lagi si Engineer Alagaw parte sa kaning mga muffler, improvised muffler kay usa ko gabi Disturbo gyud kayo. murag Kay bisan nag-race. gani ako nga layo na ko sa kalsada. Makabati pagid yapon ko kanang matungang gabi na agay mo. So once nga ma-implementan ni siya nga ordinansa, labi na kining sa muffler, kining speed limit, kining sa karon nagsige man og pagsita sa hindi mosulot og cross helmet. So kung ma-implementan ni manay pasidyahay lang gyud sa uban nga dili gyud mosunod kay mapinaltihan gyud sila. Tinod nga. Alang sa kasayuran sa atong mga kaigsuunan, kining traffic code kuan ni kanang combination ng murag giusatanan nga mga ordinances, giusa, gi-consolidate kayang nahunaon gud sa uban, nagtuo sila nga ang traffic code mao ra ning traffic route. Lahi na, ang traffic route is only part of the traffic code. Ang traffic code na diha tanan, na diha ang muffler, truck ban, ang color coding sa tricycle, ang parte sa pamasahe sa mga public utility vehicle, parte sa mga parking, parte sa mga kanang one way, parte sa mga speed limit, ug uban pang mga aspects nga may kalabutan ang trapiko. So, mao na usa na sa mga kuan, usa na sa kanang part lang na kanang traffic route kay ang ideya sa uban ang ilang pagsabot nga ang traffic code mao nang traffic route. So consolidation na sa tanang mga kuan. Mao na nga na ingon uban nga sus kasimple ra ana nga ingon man sila nga karon ra na ma-implement sukad-sukad na dugay na nga mga administration. Sa ako nag-ingon sa alang sa kasayuran sa tanan kani nga traffic code consolidation na ni sa tanang mga ordinances, tanang mga kanang pulisiya mahitungod sa trapiko. So mao na nga dili ni basta-basta himuon kani nga ordinansa kani nga code kani nga balaod nun. A code is different from an ordinance. Kaning code dako ni siya, broad ni siya. So mao na nga dili basta-basta ni siya ma-consolidate kay kinahanglan ang pag-consolidate niini kinahanglan na naagyoy murag balance nga pag-consolidate niya ni nga masuod gud tanan if possible ana nga aspect sa trapiko mao ang gitawag og traffic code. Sakto na Jen. Sa gingo na sa atong majority floor leader na mo karon si Honorable Punpun Merecap. Ang agi ni siya pagka SB Secretary. 2 decades na daw, 20 years na gikan karon nga ang kini nga traffic code giplanuhan Pero mapapasa, wa gyud pero wa gyud ma-realize. So karon hopefully sa among administration mapasa na kini kay ang atong lungsod sa Nabal, we are processing to become a city. We are moving towards a city. So kinahanglan yun nga naa natay traffic code. Kay ba mo sa pag sugod ng lingkod pag assume na mo sa karon nga administration, the first month nagpasa kami resolution, a moratorium for disyuan sa new franchise sa mga mukab ug sikat. Kung atong obserbar sa atong mga kadalanan karon, daghan na kayo ang mukab, daghan na kayo ang sikat. Pero ang atong mga kadalanan dinhi sa poblasyon wala gayud mausab. Wala gayud mapalapdi. Kung dili na gyud kini mapalapdan pa tungod kay naa may mga existing structure. So mao to nga nagpasa kami resolusyon temporaryo nga pag-stop paghatag og mga bag-o nga franchise sa mukab ug sikat. So hopefully kini nga ordinansa mapasa na yun kini kay aniya dinhi ang kasulbaran sa atong trafiko. Tinod ka na. And kini sa mga kaigsuunan na namugna asad kini nga kanang kalampusan tungod sa pursigido usab nga move sa atong local government unit of Nabal ubos sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina og pag tinambayayon nga nilang duha sa atong legislative department ang atong sangguniang bayan sa lungsod sa Nabal ubos sa
pagpangulo ni Vice Mayor Titing Corso ug sa mga kauban usab ni Mayor Gerard nga mga technical persons ang atong municipal planning, ang atong municipal administrator ug uban pang mga departments nga naa usab expertise ani nga kaning code nga aron kini magmalampuson. So sa ako nang natanawan as I see it, nuarag nga nanagyon ta sa kalampusan ini sa pagpasa ni ini nga maong balaod nun. And congratulations sa atong LGU Naval nga ubos sa administrasyon ni Mayor Gerard Roger Espina ug sa iyang mga kauban diri sa Legislative Department. So ubos sa pagpangulo ng Vice Mayor Titing Corso mapasa na kini nga balaod. Ubos usab sa chairmanship sa Committee on Transportation ni Honorable Biboy Castro. Congratulations na pare kani nga traffic code na pasagyod sa imong termino isip chairman sa Committee on Transportation. So manala ni aton na lang awhagon ang atong publiko no nga ma-observe na lang ta sa unsay mga balaod nun kay kini nga traffic road mao ni siya in general ni siya balaod ni kung naa ka sa kalsada imo gid ning i-observe tanan dili kay ang ruta ra tanan nimo nga mga kalihukan basta naa ka sa kalsada obserbare kay kung makahimo ka og kalapasan naanay nakaabang nga mga penalties sa umaabot nga mga adlaw. Kay ultimo mga kaigsuonan ang mga commuters apil ni sa traffic code kanang mga structure kanang mga sidewalk vendors apil ni sa traffic code kay stakeholders gyapon sila kay naa ni sa kalsada. Naa sa kalsada. Kay ang tanan nga mga kanang establishments nga nagyapon na nagkuan sa kakilid sa kalsada apil gyapon ni so consolidation ni siya kaning nga kanang traffic code. So ato ning hinautonta nga kuan na gyud kanang mapadayon na gyud kini pagpasa karon nga atong administrasyon ni Mayor Gerald. Konsyel nala ko'y pahabol nga pangutan na konsyel kaning unsa may atong pangandam ani sa munisipyo sa lungsod sa Naval kaning mga illegal parking kay naa pa gyud bisan pa og unsay naa pa gyud mo parking sa dili gid unta mao nga parkinganan unsa man gyud atong sa temporary kining, nga pangandam ani kining ordinansa atong gitagaan ang atong Office of the Mayor nga mao'y mo identify mo designate sa mga parking area. So once nga ma-approve na kining ordinansa ma-implementa kini so naay mga signage kung asa dapit ang parking area. So kung naay signage na po yung mga traffic enforcer nga musita kung naa ka makaparking sa no parking dapat ma-penalize gyud. So kini nga balaod niya gyud dinhi nga mapsay na gyud ang atong mga kadalanan. So daghang kayong salamat konsyel. So lain pa nga Siguro mga natag parting statement sa atong chairman sa Committee on Transportation may tungod aning atong giumol ng traffic code sa atong lungsod sa Naval nga iyang ipaabot ngadto sa atong mga kaigsunang Navalinyo ug sa mga uban nga mga kaigsunan nato nga ubos gyapon nga magamit gyapon sa atong karsadahan dinhi sa atong lungsod sa Naval. Atong Marso 24 nagpaigayon kita og public hearing. So successful gayud ang atong public hearing dito gi-raise ang mga question, mga obserbasyon parte sa atong rayran. So pagka Pizza 20 City giusab nato ang ruta sa pinaka main nga street ang kining sa P.I. Garcia o kining sa Bicentelio. So ato makita karon mga mura o kanang continue na gyud ang flow sa traffic. smooth na gyud ang flow sa traffic. Ang mga atong mga side street continue siya nga one way street gyud siya. So naatay gipahigayon nga mga one way parking, one lane parking. So kadtong mga karsada nga guot-guot, one lane ra gyud. Pero kadtong mga karsada nga luag-luag, may atong pwede ra gituloy. siya ang two lane nga parking, double parking. So sa akong ingon ganiha nga once
nga kini nga traffic ordinance ma-approve atong gitagaan ang atong municipal mayor og full discretion sa iyang opisina pag-identify, pag-designate sa mga parking zones, sa mga pay parking o kining sa one-way o two-way nga thoroughfare o kining sa truck ban. So, ang atong one-way two-way okay na siya, pero during na ay mga okasyon, pareho ng fiesta, na ay mga dignitaries ng mga abot dinhi, so kinahanglan mo sira gyud ta karsada under na sa discretion sa atong mayor. So, ang kining mga parking zones natay gi-designate na ani, pero kung the need arises, pwede ra pud siya ma-change. So, naapuntay pay parking ang katong dito sa may wheat market, pero kung magamit na pud siya, din na pud siya pay parking. Sa atong truck van, patay klaro gyud nga time ani, pero definitely naagyoy truck ban. So ang truck ban akong igong ganiha, ang mga cargo trucks 6-wheelers above during truck ban hours nara sila sa atong restricted area. Pwede sila makasulod movable, mobile sila, pwede sila ngadto sa ilang mga parking area. Dili pwede mo parking, mo unload ug load during sa ban time diha sa guot nga karsada. Okay. Mao kadtong atong chairman sa Committee on Transportation sa atong sangguniang bayan sa lungsod sa Naval, Honorable Camilo Biboy Castro. And I hope that sa sunod nato mga programa pare ma-invite kagyapon namo in case nga doon natay mga kanang mga butang, mga topics nga kinahanglan nga kanang ang imohang presensya. So, daghang kayong salamat, parang Jen, parang Boy George, nga inyo kong imbita din sa programa. Pag-usapan natin with Mayor George Espina. Dako nga opportunity nga akong mahatag, ma-explain ang kining sa atong comprehensive traffic code of Naban. Daghang salamat ug may buntag ka natong tanan. Okay, daghang salamat pare. So, atong nakitaan Sir George ang dito sa atong sa kauluhan, ganihang buntag ni spike og niabot na og 10,000 ang atong bagong kaso sa COVID-19 dito sa kauluhan, and ilan ang gipahamtang ang ilahang bag-o nga qualification ang enhanced community quarantine dito sa atong dito sa Metro Manila ug sa mga kasikbit nga mga lugar. So murag gikuyawan sa taani nga development. So ang atong mga kaigsunan siguro atong awhagon nga magbinantayon sad sila, and they should follow the health protocols nga gipahamtang sa atong Department of Health. So tungod ining kalambuan Sir George sa niadtong miaging simana, bago lang siguro murag kanu sa tong meeting, nagmeeting sila ni ang atong provincial interagency task force nga gipangaluhan sa atong gobernador kanang Doc Roger Espina, og nakaon pa na kining bag-o nato nga protocol kaning QR code, kinahanglan nag QR code kini under ni sa executive order kaning EO number 7 sa Sir George nga gipagawa sa atong provincial government. So ubos ining EO number 7 nag-require na og QR code ang musulod din sa atong probinsya sa Biliran, and murag nindot na ning development kay masayo na ang pag-monitor nining kuan pag-monitor ni ining musulod og mugawa sa atong probinsya Sir George. Okay, kay ato naman kuning giluag-luagan ning atong Okay. So ato naman kung giluag-luagan ang atong mga protocols din sa probinsya sa Biliran katong mugawas og mosulod din sa atong probinsya sa Biliran. Kay ang gani ato naman ning giwa ang katong travel pass, Sir Jen, di ba? Ato na ning giwa ang travel pass. Yes, kaning QR code murag kung naa na tay QR code, of course murag di na ta magkinahanglan og travel pass based sa atong
nakitan din sa atong executive order, ug ang atong mga dito sa border, i-scan na lang ang ilahang QR code. Ang kasagaran karong reklamo sa atong mga kaigsuonan na may tungod sa maglisod kuno sila pagsud sa system sa pagkuha og secure biliran nga kanang QR code. Sa atong nakitan sa explanation sa atong mga hingtungdan ini, ang uban sad ang ilang ihatag nga mga ID, ang ilang ihatag nga mga pictures dili mao ang kinahanglan sa mga kanang kuan. Ang uban whole body picture, kinahanglan lang di ay passport size lang nga picture og klaro nga picture, og ang ID valid ID sad kanang klaro sad nga valid ID, ug ang naa sad siguro uban nga mga information nga kinahanglan kumplituhon gud sa atong mga mo-apply og mokuha og kanang QR code. Yes. So kay kining QR code mo na may atong gi-required karon, kay mo na ni ang gikinahanglan sa pagsulod nato dinhi sa probinsya sa biliran og hasta sa mga establishmento. Sir Jin, mo na ni Yes, ang atong most probably siguro Sir George sa sunod nato nga episode mag-invite og usa ka kanang resource person nga mo explain ining tanan nga mga proseso, kay as of now we are still in the process of implementation ani nga kaning QR code, kaning executive order number 7. So mo invite resource person next time mga mo explain inig maayo nining mahitungod aning QR code ang proseso dito sa atong border nga igsulod o gawas. Sa ako lang nakita diri sa atong executive order nga ang atong mga returning ROF, ang atong mga returning mga LSI o labi na kay dito gikan sa Metro Manila, gikinahanglan gyapon sila og kanang negative results sa PCR results sa COVID-19 ug ang atong mga ROFW. So hinaoton ta nga atong mga kaigsuonan mo kuan sa kanang mo pasensya sila kay we are still in the process sa adjustment kay mao pa may pag-implement ni atong QR code system. Hinaoton ta nga mosabot sad sila ug naa sila yung mga problema, pwede man sila magpa-assess sa atong provincial government. Og in fact si mayor gani ni offer nga kadtong nagka-problema kay wa sila yung mga cellphone pagkuha og QR code, pwede sila magpa-assess lang diri sa ato kanang munisipyo. Kaya ron sila matabangan pagkuha og QR code. Kaya naa magigsunan na to Sir George nga way mga Android nga cellphone, so pwede sila magpatabang base sa gikaingon sa atong mayor nga tabangan sila aron makakuha sila ga QR code. So ang atong mga kaigsuonan nga wala pa makakuha og QR code, kanang pagkuha na lang mo, pag-process na lang mo, pag-apply na mo aning QR code kay para in case nga mugawas mo sa atong probinsya sa biliran, maka di na mo kayo mahasol, Sir George. Ang ato di ay livelihood training, Sir George, sa laing bahin. So kaning atong executive order number 7, we will discuss this next time kanang may oras pa taon niya. We will invite resource person aron ma-explain gyud maayo kay bago lang sad nato na kining ilang executive bago lang order. sad nako na dawat ang hard copy. Kaniha lang mga 9:30 ang ako na kuha ang hard copy para kay nato ni istudyo maayo kay wala tay oras. So next time ato ning himay-himayon isgutan ni nato maayo, and we will invite resource person para ma-explain sa ni, especially nga daghan yung mga kaigsunan nato ang gusto mo bisita din sa muli gikan sa laing lugar, ingon din sa atong probinsya sa biliran, ang uban mga tourist, uban mga LSI, ang uban mga returning OFW, ug uban pang mga sektor nga muli dinhi sa probinsya sa biliran sa ngadto sa nagalain-laing mga lungsod
gikan usab sa gawas sa probinsya, sa mga syudad o sa mga lungsod. Labi na karong panahon na Sir Jen kay tinguli ra bagyod sa atong mga kaigsuonan nga tuwa dito sa lain nga mga lugar tungod aning pagsaulog dining mahal nga adlaw. Yes, kay long murag taas-taas atong Taas holiday nga karon sa bakasyon. uban, mo decide yun pagpanguli, and ang uban naabtan dito gyapon sa Metro Manila og ECQ. So murag dili pa man tugutan sad, mas mayra sad ka dili sad tugutan ang atong mga kaigsuonan dito sa Metro Manila pag ari diri sa mga probinsya, kay para di sad mapuguan sad ang pagbalik na sad og katag sa kaning COVID-19 na virus. At least ma-contain lang usa sila dito sa National Capital Region, og kanang kita diri magbinantayon lang usab, kay ang uban na nagyon nanguli gyud gikan sa kauluhan sa miagi nga mga semana, mga adlaw, mga bulan. So magbinantayon lang sad ta nga mo tuman lang ta sa mga health protocols aron dili sad na mukatag ang kaning virus dinhi sa atong lungsod. Sakripisyo lang yun kay kita raman sa anang maka kuan ani makatagamtam. Yes, ang ato di ang livelihood training sa BEPSO ang kuan kini kanang pagtambayayong kini sa atong local government unit of Naval ubos sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina. Ubos usab sa iyang gitukod nga Naval Livelihood and Skills Training Center ang livelihood arm sa LGU Naval ug ang BEPSO Extension Services. Hapit na mahuman ang atong mga training. Ang first batch Sir Yes, Jen. ang first batch. So, before ta mag-graduation, ang katong mga training nga pwede nato Pag-graduate. ipa-assessment sa TESDA, ato kining ipa-assessment before mag-graduation. Kay para during graduation, ana sila makuha nga certificate gikan sa TESDA. And we're happy to announce nga gisagot na kini ni Mayor ang assessment fee. Pareha gyapon ni adtong miaging Mga batch. trainings. Ni adtong miaging mga batch nga si Mayor mao'y ang atong local government unit of Naval ubos ni Mayor Gerard Roger Espina ang provide sa nagsagot sa assessment fee o sa ilang transportation paingon sa TESDA sa ENSAT dito sa Kabukgayan. So Sir dako na George. kay nga bagay Sir Jen, dako kay nga na pagpasalamat nato sa atong municipal mayor nga moay mo abaga niining assessment pay ni sa atong mga graduates karon nga nag-training. So pila gani nang bayad anang pagpa-assist Sir Jen? Depende sa qualification, Sir George, depende sa courses. So most probably ang na ay 800 na ay 1,200 depende sa kanang kurso nga kanang mag-assessment ta. So kaning atong mga kaigsuonan nga naka-avail niini, kuan kay ni sila, pabor kay ni nila kay kung eskwela ka dito sa TESDA sa ENSAT, mugasto kag pamasahe, boarding house, nga imong mga allowances, Pangkonsumo. dako kayo pa konsumo, dako kayo kag magasto, and kanang nining higayuna ang local government unit of Naval mihatag og opportunity sa ilaha nga hiagom gyapon sila og skills, makakuha gyapon sila og skills nga libre nga training nga gihatag ubos sa pagtambaya yung sa LGU Naval o sa BEPSO Extension Services. So dako kay kinig gikatabang sa atong makigsunan, Sir George. So ongoing pagkaroon ng atong mga trainings no, hapit na sila mahuman unya. Napay mo sunod ani Sir Jen, second batch. Yes, batch kay murag daghan ang atong mga Napay applicant. mga waiting atong lista. So kahuman naning first batch, kung mahuman na sila assessment, mag-graduation, then after ana magsugod Sugod na na sad ang second batch. And doon na nag-ingon na si Mayor Gerard nga padayon gyapon og daghan pang mga livelihood trainings o livelihood programs nga iyahang i-implement after Holy Week. Doon na tayo mga announcement sa mga additional livelihood programs sa atong mayor. So padayon lang mo pagpaminaw ni atong programa kay ato ning announce ni og sa mga post usab ni Mayor inyo lang sundon mga kaigsunan.
So dako kay ni nga pabor sa atong mga kaigsunan labi na tong uban nga mga estudyante tungod kay wala tay klase nga wala tay face to face. So nagahigayon gid sila diini nga mga training, Sir Jen. Yes, tinood ka na, Sir George. Sir George, by the way, about sa katubitong operahanan nga atong igsuon nga gitabangan ni Congressman Jeremy kato si Espina, Reby Jimenez. Hapit na siya maoperahan, Sir George. Kaya in fact, bago lang gipaybaw sa atong congressman nga nag-donate og dugo ang type B+ nga dugo. Over 6 to 10 bags to. Yes, nag-donate ang Philippine Red Cross ubos sa kanang Senator Dick Gordon. So hapit na mga after Holy Week according to our congressman nga maoperahan na kini. Kay humanatanan ang mga examination niya. Yes. And aside from that, daghan nga mga tupad programs nga gikan sa pundo sa atong congressman nga giapod-apod ngadto sa atong mga munisipyo. Sir George, sa naging munisipyo din sa probinsya sa Biliran, and one of those municipalities is ang atong lungsod sa Naval. So gitagaan kitag 539 nga slots nganing nga tupad program. So mi total kini og 1.7 million nga livelihood fund gikan sa pundo sa atong pinanggang Congressman Jerry Boy Espina. So dili lalim ang paningkamot sa atong Congressman Sir Jen kay dili lamang ang kaayuhan sa atong lugar, sa atong probinsya, sa lungsod sa Naval, kundi apil na ang mga personal nga kayuhan sa atong mga kaigsunan. Labi na gyud nining atong igsuon nga si Reby Jimenez. So dili ni siya lalim nga paningkamot kay talagsaon ni siya nga balatian, pero gihatagan gyud og pagtagad, dako nga pagtagad sa atong congressman. Siya gyud mismo mo ay nagdaang adtos atong igsuon ngadto sa Manila para operahan. Yes, Sir George. So magampo lang ta atong luyugan og pagampo nga magmalampuson ang operation ni Reby Jimenez karong liwas sa Semana Santa. And siguro muragamay natong oras, Sir George, atong dalitan o sabog ato sama sa naandan, atong dalitan og awit ang atong mga kaigsunan. Atong paminahon, we'll be back after this song. Just where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light nel cuore resterà. A ricordarci che when stars go out each night, eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. give
gave us faith so we'll be saved. Okay, daghang kay salamat o wala naman tay oras at hangin na lang ang sunod nato nga programa pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. So sa ngalan sa municipal government sa liderato ni Mayor Gerard Roger Espina, Vice Titing ang atong mga sangguniang bayan members, kami mo ingon daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kining inyong mga higala, alagad sa kahanginan, George Mangco, Kinusab si Jin Sanjorho. moingon kaninyo, daghang salamat o maing udto kanatong tanan. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibawan. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger